gitna ng pinalakas na operasyon ng mga otoridad laban sa Abu Sayyaf member sa Bohol, nahuli ang isang police officer na nagtangkaw manong iligtas sa mga miyembro ng naturang teroristang grupo. Siya si Police Superintendent Maria Cristina Nobleza na may relasyon umano sa isa sa mga miyembro ng Abu Sayyaf. Ngunit gaano nga ba kalalim ang ugnayan ng dalawa at sino si Rainer Lou Dongon sa bandidong grupo? Alamin natin sa ulat ni Lisa Monte. Literal na sleeping Willie Envy ang tinawag ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa matapos mahuling karelasyon ng isang babaeng police opisyal ng Philippine National Police ang isang miyembro ng teroristang grupo ng Abu Sayyaf. Ngunit, sino nga ba si Police Superintendent Maria Cristina Nobleza at gaano kalawak ang koneksyon ng kanyang karelasyon na miyembro ng Abu Sayyaf na si Rainer Lou Dongon? Sa inisyal na investigasyon ng PNP, 2013 pa lang nagsimula na ang pagkakamabutihan ni Nobleza at Dongon matapos interviewin ng pulis ang terorista na naaresto sa isang raid sa Lanao del Sur. Si Nobleza ay tubong taga Naga City, Bicol at may asawang isa ring opisyal ng PNP mula Class 91. Nagsilbi rin itong Chief of Intelligence Operation Division of the Directorate for Intelligence mula 2008 hanggang 2011. Na-assign sa Crime Lab, nailipat sa dating PNP Anti-Illegal Drugs Group o AIDG at nang ma-dissolve ay nailipat sa mother unit nito sa Crime Lab Region 11 bago maging Balik Islam Convert. Ang kasintahan naman itong si Dongon na 2 beses nang naaresto at napalaya ng mga otoridad sangkot sa kasong pangingidnap at Zamboanga bus bombing. Ngunit di lamang si Rainer Lou alias Renren ang sangkot sa teroristang grupo. Ang mga kapatid nitong si Zainab ay naging asawa umano ng mga kilalang terorista ng bansa gaya ng Abu Sayyaf founder na si Abdurrazak Janjalani. Nang mapatay ito sa isang operasyon, ang kapatid naman itong si Gaddafi ang napangasawa umano ni Zainab. Ngunit nang pumanaw si Gaddafi taong 2006, ang international terrorist na si Marwan na napatay rin sa Mama Sapano taong 2015 ang pumalit na asawa nito. Ang isa pang kapatid ni Dongon na si Amina, napangasawa naman umano ni Abu Sulaiman, isa pang kilalang Abu Sayyaf leader. At ang isa pang kapatid na si Lorraine, asawa naman ni Ahmad Santos o ang founder ng isa pang teroristang grupo na Raha Sulaiman Movement. Ganito kalawak ang impluwensya ng pamilya ni Dongon sa mga leaders ng mga teroristang grupo. Bagay na iniimbestigahan na ngayon ng AFP at PNP. Sa ngayon, kinasuhan na ng PNP si Nobleza ng illegal possession of firearms matapos makuha ang ilang mga baril at gamit sa paggawa ng bomba sa bahay nito, obstruction of justice at disobedience to persons of authority. May kaso na rin si Dongon bukod sa double counts of murder na ikinaso ng PNP. Kaliwat kanan pa rin ang checkpoint ng mga pulis at sundalo dito sa bayan ng Clarin, Bohol. Patuloy rin ang pamimigay ng mga flyers para ituro ang mga dapat gawin kapag may nakitang kahina-hinalang tao. Hanggang ngayon kasi, 2 hanggang 3 miyembro pa ng Abu Sayyaf ang tinutugis ng mga otoridad sa probinsya. Kaninang umaga nga, dinampot ng mga pulis ang lalaking ito na nakilala sa pangalang Albert. Sumbong ng mga residente, nangihina at may bitbit na plastic bag si Albert habang naglalakad sa barangay Bacani. At malaki raw ang pagkakahawig niya sa miyembro ng Abu Sayyaf na si alias Richard. Ikaw ba si Richard? Hindi man. Sino ka nga? Albert. Agad namang lumutang ang nagpakilalang ama ni Albert na si Mang Remias. Giit niya, nakatira silang mag-anak sa katabing bayan ng Katigbian. May diferensya raw sa pag-iisip ang anak na hinahanap nila mula pa kahapon matapos umalis ng walang paalam. Abu Sayyaf ba yung anak mo? Hindi, may kuwan kasi yan eh. Tirereg. Oo, kasi nag-aaral yan noon, kaya lang na ganun ba, na medyo na-slide siya yung utak. Kala nila, busayap daw. Siguro, sa itsura siguro, ganun. Parang walang ligo. Wala nga, ligo ito. Kalaunay pinayagang umuwi ang mag-ama. Kasabay naman ito, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Clarin. 13 barangay kasi ang apektado sa patuloy na operasyon kontra Abu Sayyaf. Nakita niyo man, yung tao natin is grabe na yung trauma. Marami na tayong mga evacuees, marami na tayong mga tao na grabe na yung panic. Sa isang apartment naman sa bayan ng Panglao na diskubre ang mga pinaniniwalaang gamit sa paggawa ng bomba. Sa nasabing apartment tumira si Police Superintendent Maria Cristina Nobleza at ang kanyang
Asintahang konektado umano sa Abu Sayyaf na si Rinor Dongon. 2 araw na ang nakalilipas ng isuko ng may-ari ng apartment ang mga gamit sa Panglao PNP. April 17 daw nang mag-check-in sina Nobleza at Dongon na nagpakilala bilang mga bakasyonista. Hawak na ng PNP si Superintendent Maria Cristina Nobleza at ang kasintahan nitong si Rinor Lu Dungon na isang Abu Sayyaf member. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa, iniimbestigahan na nila kung ano-anong mga impormasyon ang posibleng ibinigay ni Nobleza sa mga teroristang grupo. Si Nobleza ay dating miyembro ng PNP Anti-Illegal Drugs Group o AIDG bago madestino sa Davao bilang Deputy Regional Chief ng PNP Crime Laboratory. Kasong kriminal at administratibo ang isasampa laban kay Nobleza. Tatanggalin natin siya sa serbisyo. She is sleeping with the enemy. Hindi inaalis ng PNP ang posibilidad na nais itong ilabas ng probinsya ang kasintahang Abu Sayyaf member. Napag-alaman din ng PNP na kapatid ni Dungon ang isa sa mga Abu Sayyaf leader na pinaghahanap ngayon ng PNP. Initially, it would appear na parang they're trying to rescue yung remaining tao doon. Nitong Sabado alas 8 ng gabi, April 22 nang maaresto si Nobleza at Dungon sa Clarin, Bohol nang tangkang takasan ng checkpoint ng PNP. Kasama ng 2 sa sasakyan ang malapit na kaanak ng mga kilalang Abu Sayyaf leader. Kasama ng 2 ang biyanan ng napatay na Indonesian terrorist Zulkifli bin Hir alias Marwan. Ang napatay na Abu Sayyaf leader na si Gaddafi Janjalani Abu Sulaiman na inuugnay sa 2004 Super Ferry bombing at Ahmad Santos ang founder ng Raha Sulaiman Movement. Hardcore mother-in-law yun ng mga Abu Sayyaf, di ba? Pati yung anak ni 13-year-old na minor is anak ni Ahmad Santos na RSM, Raja Sulaiman Movement na leader na nakakulong ngayon sa Bicutan. Sa katatapos nga lang Attorney Reg na press conference ni PNP Chief De La Rosa, sinabi nito na noong 2013 pa magkarelasyon itong si Nobleza at Dungon. Noong panahong iyon ay miyembro pa ng Presidential Anti-Organized Crime and Corruption si Nobleza, habang nakakulong naman si Dungon sa Camp Crame dahil sa involvement nito sa serye ng pambubomba sa Metro Manila. Nakakulong yan dito si Dungon noon. Siya yung taga-interview. Membro siya ng assign siya sa PAOCC noon, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Si Nobleza. Nung sige siya interview, habang nakakulong si Dungon dito, in-interview nila, doon, they let the love begin. So nag-start na yung where do I begin? Nilinaw naman ng PNP Chief na bilang dating miyembro ng intelligence group, may mga impormasyon na silang nakuha, subalit hindi sila makapasok sa PAOCC. As far as the PNP is concerned, yung trabaho ng PAOCC, wala kami pakialam. Directly under sa office ni Presidente. Direkta yan kay office ni Presidente sa panahon ni, during their time, yung panahon ni President Aquino. So, although meron kaming bits and pieces of information na nakukuha namin, hindi man talaga totally mabablind dahil nagsusumikap man din yung mga operative natin sa ground na magagawa ng information. Hindi kami direktang makapagsabi na huwag, sabihan ka agad, stop, project namin yan, huwag kayong makialam. Binigyan din naman ni PNP Chief na hindi maaaring sabihin ni Nobleza na parte ng kanyang trabaho ang kanyang pagpunta at pagsama kay Dungon. Hindi sanksyon ng PNP yan. I am the chief PNP. I must be informed kung yung trabaho niya ay sanksyon ng PNP. Hindi po yan sanksyon. Wala yang case operation plan. Walang co-plan yan. Not covered by any co-plan. Attorney Reg, ngayong gabi at posible nga ngayong gabi o bukas ng umaga ay dalhin na nga rito sa Camp Crame si Superintendent Maria Cristina Nobleza at itong si Dungon dahil isa sa mga direktiba rin ni PNP Chief De La Rosa na oras na maisampa na ang kaso doon sa Tagbilaran ay agad nang dalhin dito ang 2 inmate upang dito mabantayan at matiyak din ang kanilang seguridad. Attorney? Maraming salamat Grace kasi nagulat ng live mula sa Camp Crame.
Sa liblib na barangay ng Napo sa Inabanga, Bohol, lumaki at nagkaisip si Joselito Meloria, ang sub-leader ng Abu Sayyaf na nagsilbing local guide ng grupo dito sa Bohol. Sa sitio Ilayan na nasa dulo ng barangay, matatagpuan ang kinalakihan niyang bahay. Di mapagkakailang nagkaroon ng bakbakan dito sa pagitan ng militar at ng Abu Sayyaf. Dito mismo sa bahay na ito ng ina ni Joselito Meloria, tumuloy ang grupo. Makikita nga natin dito, tad-tad pa ng tama ng bala itong mga pader dahil dito rin mismo sa lugar na ito sila inabutan ng mga otoridad. Kitang-kita rin natin dito na nagkalat pa yung mga gamit. Tulad na lamang nitong short na ito at nung pantalon na yan. Ang ilan nga daw dyan, gamit pa mismo ng mga Abu Sayyaf. Mula sa bahay ni Joselito, tumakbo ang grupo papunta sa bahay ng nakatatanda niyang kapatid na si Arnulfo. Kaya naman maging ang bahay niya, tad-tad rin ang tama ng bala. Habang si Joselito at ilang pang kasama, sa hukay naman na ito dumiretso at tinumbok ang ilog para makatawid papunta ng bayan ng Clarin. Kwento ni Arnulfo, ginulat sila ng kapatid nang bigla siyang dumating bandang alas 11 ng umaga ng Abril 11. Kasama raw ni Joselito ang nasa 10 pang lalaki na ipinakilala niyang mga kaibigan. Natakot kami. Bakit? Kasi mayroong kasama niya nga di namin kilala. Pero imbes na matuwa sa pag-uwi ng kapatid, di raw niya napigilang matakot nang makitang puro baril pala ang laman ng isang malong na bitbit ng isa sa mga kasama ni Joselito. Sabi ko nga, bakit mayroong kang kasama? Sabi niya na masyalan daw dito sa Bohol. Sabi niya. Yun lang yung niya. Kinabukasan, sumiklab na ang bakbakan sa lugar. Patay agad sa unang engkwentro ang 3 kasama ni Joselito, kabilang ang sub-leader at spokesperson ng Abu Sayyaf na si Abu Rami. Nadamay rin ang tiyahin at tiyuhin ni Joselito sa engkwentro. Hanggang ngayon, di raw matanggap ni Arnulfo ang sinapit ng kapatid. Pang-10 sa 11 magkakapatid si Joselito na simula pa raw pagkabata ay nangarap ng magkapera para matulungan ang kanilang pamilya. Mabait siya. Kaya lang na kapunta siya doon ng ibang lugar. Baka doon siya natuto ng ng isip ng maghanap ng gulo. Sa Zamboanga nakapag-asawa si Joselito. Ang alam daw ng kanyang pamilya, nasa militar ang pamilya ng kanyang misis. Sabi niya na ang ama ng kanyang asawa ay ng isang lead pangulo ng mga army na Muslim. Yun ang sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung Abu Sayyaf ba yun? Yun lang ang sabi niya. Binigyan daw siya ng ranggo sa kanyang sama ng kanyang asawa. Nang hinayang lang sa kanya, bakit siya kaganon. Aminado ang pamilya Meloria na malaking kahihiyan at problema daw ang idinulot ni Joselito sa kanilang lugar. Kaya naman mensahe niya sa kanilang mga kababayan, kami lang ngayog pasensya na sila na damay sila na sobra nilang kadlok. Pasensya lang kay kami lang mangayawa naman sa among igsoon, patay naman. Malalay akong kaistorya nila. Hindi maaaring sabihin ni Nobleza na parte ng kanyang trabaho ang kanyang pagpunta at pagsama kay Dungon. Hindi sanksyon ng PNP yan. I am the chief PNP. I must be informed kung yung trabaho niya ay sanksyon ng PNP. Hindi po yan sanksyon. Wala yang case operation plan. Walang co-plan yan. Not covered by any co-plan. Attorney Red, siya ngayong gabi at posible nga ngayong gabi o bukas ng umaga ay dalhin na nga rito sa Camp Crame si Superintendent Maria Cristina Nobleza at itong si Dungon dahil isa sa mga direktiba rin ni PNP Chief De La Rosa na oras na maisampa na ang kaso doon sa Tagbilaran ay agad nang dalhin dito ang 2 inmate upang dito mabantayan at matiyak din ang kanilang seguridad. Attorney? Maraming salamat Grace kasi nagulat ng live mula sa Camp Crame.
Sa liblib na barangay ng Napo sa Inabanga, Bohol, lumaki at nagkaisip si Joselito Meloria, ang sub-leader ng Abu Sayyaf na nagsilbing local guide ng grupo dito sa Bohol. Sa sitio Ilayan na nasa dulo ng barangay, matatagpuan ang kinalakihan niyang bahay. Di mapagkakailang nagkaroon ng bakbakan dito sa pagitan ng militar at ng Abu Sayyaf. Dito mismo sa bahay na ito ng ina ni Joselito Meloria, tumuloy ang grupo. Makikita nga natin dito, tad-tad pa ng tama ng bala itong mga pader dahil dito rin mismo sa lugar na ito sila inabutan ng mga otoridad. Kitang-kita rin natin dito na nagkalat pa yung mga gamit. Tulad na lamang nitong short na ito at nung pantalon na yan. Ang ilan nga daw dyan, gamit pa mismo ng mga Abu Sayyaf. Mula sa bahay ni Joselito, tumakbo ang grupo papunta sa bahay ng nakatatanda niyang kapatid na si Arnulfo. Kaya naman maging ang bahay niya, tad-tad rin ang tama ng bala. Habang si Joselito at ilang pang kasama, sa hukay naman na ito dumiretso at tinumbok ang ilog para makatawid papunta ng bayan ng Clarin. Kwento ni Arnulfo, ginulat sila ng kapatid nang bigla siyang dumating bandang alas 11 ng umaga ng Abril 11. Kasama raw ni Joselito ang nasa 10 pang lalaki na ipinakilala niyang mga kaibigan. Natakot kami. Leader na si Gaddafi Janjalani Abu Sulaiman na inuugnay sa 2004 Super Ferry bombing at Ahmad Santos ang founder ng Raha Sulaiman Movement. Hardcore mother-in-law yun ng mga Abu Sayyaf, di ba? Pati yung anak ni 13-year-old na minor is anak ni Ahmad Santos na RSM, Raja Sulaiman Movement na leader na nakakulong ngayon sa Binutan. Sa katatapos nga lang Attorney Reg na press conference ni PNP Chief De La Rosa, sinabi nito na noong 2013 pa magkarelasyon itong si Nobleza at Dungon. Noong panahong iyon ay miyembro pa ng Presidential Anti-Organized Crime and Corruption si Nobleza, habang nakakulong naman si Dungon sa Camp Crame dahil sa involvement nito sa serye ng pambubomba sa Metro Manila. Nakakulong yan dito si Dungon noon. Siya yung taga-interview. Membro siya ng assign siya sa PAOCC noon, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Si Nobleza. Nung sige siya interview, habang nakakulong si Dungon dito, in-interview nila, doon, they let the love begin. So nag-start na yung where do I begin? Nilinaw naman ng PNP chief na bilang dating miyembro ng intelligence group, may mga impormasyon na silang nakuha, subalit hindi sila makapasok sa PAOCC. As far as the PNP is concerned, yung trabaho ng PAOCC, wala kami pakialam. Directly under sa office ni Presidente. Direkta yan kay office ni Presidente sa panahon ni, during their time, yung panahon ni President Aquino. So, although meron kaming bits and pieces of information na nakukuha namin, hindi man talaga totally mabablind dahil nagsusumikap man din yung mga operative natin sa ground na magkakuha ng information, hindi kami direktang makapag-sabi na huwag, sabihan ka kagad, stop, project namin yan, huwag kayong makialam. Binigyan din naman ni PNP chief na Umanaw si Gaddafi taong 2006 ang international terrorist na si Marwan na napatay rin sa Mama Sapano taong 2015 ang pumalit na asawa nito. Ang isa pang kapatid ni Dongon na si Amina, napangasawa naman umano ni Abu Sulaiman, isa pang kilalang Abu Sayyaf leader. At ang isa pang kapatid na si Lorraine, asawa naman ni Ahmad Santos o ang founder ng isa pang terroristang grupo na Raha Sulaiman Movement. Ganito kalawak ang impluwensya ng pamilya ni Dongon sa mga leaders ng mga teroristang grupo. Bagay na iniimbestigahan na ngayon ng AFP at PNP. Sa ngayon, kinasuhan na ng PNP si Nobleza ng illegal possession of firearms matapos makuha ang ilang mga baril at gamit sa paggawa ng bomba sa bahay nito, obstruction of justice at disobedience to persons of authority. May kaso na rin si Dongon bukod sa double counts of murder na ikinaso ng PNP. Kaliwat kanan pa rin ang checkpoint ng mga polis at sundalo dito sa bayan ng Clarin, Bohol. Patuloy rin ang pamimigay ng mga flyers para ituro ang mga dapat gawin kapag may nakitang kahina-hinalang tao. Hanggang ngayon kasi, 2 hanggang 3 miyembro pa ng Abu Sayyaf ang tinutugis ng mga otoridad sa probinsya. Kaninang umaga nga, dinampot ng mga polis ang lalaking ito na nakilala sa pangalang Albert. Sumbong ng mga residente, nangihina at may bitbit na plastic bag si Albert habang naglalakad sa barangay Bacani. At malaki raw ang pagkakahawig niya sa miyembro ng Abu Sayyaf na si alias Richard.
Ikaw ba si Richard? Hindi man. Sino ka nga? Albert. Agad namang lumutang ang nagpakilalang ama ni Albert na si Mang Remias. Giit niya, nakatira silang mag-anak sa katabing bayan ng Katigbian. May diferensya raw sa pag-iisip ang anak na hinahanap nila mula pa kahapon matapos umalis ng walang paalam. Abu Sayyaf ba yung anak mo? Hindi, may kuwan kasi yan eh. Tirereg. Oo, kasi nag-aaral yan noon, kaya lang na ganun ba, na medyo na-slide siya yung utak. Kala nila, busayap daw. Siguro, sa itsura siguro, ganun. Parang walang ligo. Wala nga, ligo ito. Kalaunay pinayagang umuwi ang mag-ama. Kasabay naman ito, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Clarin. 13 barangay kasi ang apektado sa patuloy na operasyon kontra Abu Sayyaf. Nakita niyo man, yung tao natin is grabe na yung trauma. Marami na tayong mga evacuees, marami na tayong mga tao na grabe na yung panic. Sa isang apartment naman sa bayan ng Panglao na diskubre ang mga pinaniniwalaang gamit sa paggawa ng bomba. Sa nasabing apartment tumira si Police Superintendent Maria Cristina Nobleza at ang kanyang kasintahang konektado umano sa Abu Sayyaf na si Rinor Dongon. 2 araw na ang nakalilipas ng isuko ng may-ari ng apartment ang mga gamit sa Panglao PNP. April 17 daw nang mag-check-in sina Nobleza at Dongon na nagpakilala bilang mga bakasyonista. Hawak na ng PNP si Superintendent Maria Cristina Nobleza at ang kasintahan nitong si Rinor Ludungon na isang Abu Sayyaf member. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa, iniimbestigahan na nila kung ano-anong mga impormasyon ang posibleng ibinigay ni Nobleza sa mga teroristang grupo. Si Nobleza ay dating miyembro ng PNP Anti-Illegal Drugs Group o AIDG bago madestino sa Davao bilang Deputy Regional Chief ng PNP Crime Laboratory. Kasong kriminal at administratibo ang isasampa laban kay Nobleza. Tatanggalin natin siya sa serbisyo. She is sleeping with the enemy. Hindi inaalis ng PNP ang posibilidad na nais itong ilabas ng probinsya ang kasintahang Abu Sayyaf member. Napag-alaman din ng PNP na kapatid ni Dungon ang isa sa mga Abu Sayyaf leader na pinaghahanap ngayon ng PNP. Initially, it would appear na parang they're trying to rescue yung remaining tao doon. Nitong Sabado alas 8 ng gabi, April 22 nang maaresto si Nobleza at Dungon sa Clarin, Bohol nang tangkang takasan ng checkpoint ng PNP. Kasama ng 2 sa sasakyan ang malapit na kaalap ng mga kilalang Abu Sayyaf leader. Kasama ng 2 ang biyanal ng napatay na Indonesian terrorist Zulkifli bin Hir alias Marwan. Ang napatay na Abu Sayyaf leader Sa gitna ng pinalakas na operasyon ng mga otoridad laban sa Abu Sayyaf member sa Bohol, nahuli ang isang police officer na nagtangkaw manong iligtas sa mga miyembro ng naturang teroristang grupo. Siya si Police Superintendent Maria Cristina Nobleza na may relasyon umano sa isa sa mga miyembro ng Abu Sayyaf. Ngunit gaano nga ba kalalim ang ugnayan ng dalawa at sino si Rinor Ludungon sa bandidong grupo? Alamin natin sa ulat ni Eunice Samonte. Literal na sleeping with the enemy ang tinawag ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa matapos mahuling karelasyon ng isang babaeng police opisyal ng Philippine National Police ang isang miyembro ng teroristang grupo ng Abu Sayyaf. Ngunit, sino nga ba si Police Superintendent Maria Cristina Nobleza at gaano kalawak ang koneksyon ng kanyang karelasyon na miyembro ng Abu Sayyaf na si Rinor Ludungon? Sa inisyal na investigasyon ng PNP, 2013 pa lang nagsimula na ang pagkakamabutihan ni Nobleza at Dongon matapos interviewin ng pulis ang terorista na naaresto sa isang raid sa Lanao del Sur. Si Nobleza ay tubong taga Naga City, Bicol at may asawang isa ring opisyal ng PNP mula Class 91. Nagsilbi rin itong Chief of Intelligence Operation Division of the Directorate for Intelligence mula 2008 hanggang 2011. Na-assign sa Crime Lab, nailipat sa dating PNP Anti-Illegal Drugs Group o AIDG at nang ma-dissolve ay nailipat sa mother unit nito sa Crime Lab Region 11 bago maging Balik Islam Convert. Ang kasintahan naman itong si Dongon na 2 beses nang naaresto at napalaya ng mga otoridad sangkot sa kasong pangingidnap at Zamboanga bus bombing.
Ngunit di lamang si Renner Lu alias Renren ang sangkot sa teroristang grupo. Ang mga kapatid nitong si Zainab ay naging asawa umano ng mga kilalang terorista ng bansa, gaya ng Abu Sayyaf founder na si Abdurrazzaq Janjalani. Nang mapatay ito sa isang operasyon, ang kapatid naman itong si Gaddafi ang napangasawa umano ni Zainab. Ngunit nang